Yan guys, para mabilis nga pala nating matanggal tong ano natin, oil fan. So tinanggal ko yung pinaka bracket dito para mas mabilis nating matatanggal tong mga tornilyo na to at may access tayo dito na mabilis. Tapos ito yung ATF natin. So gaano pa kaya karami to? Maitim na. Ilang litro pa kaya ang makukuha ko dito? Parang kaunti na lang. Halos wala na yata ito ng ano, wala ng 3 liters. Yes. 14 labi. So ayun guys, ito na yung oil pan, nalinis ko na rin yung bagong filter. So yan yung bagong filter natin, tapos ETF SP3 type. So ito yung type ng para sa Montero Mitsubishi SP3. Tapos shift bushing. So ayun, ibabalik ko na to. Tapos next step, doon na tayo sa inhibitor switch, maglilinis, saka yung shift bushing. So ikakabit ko na muna ito. Yan guys, ito na yung inhibitor switch na lilinisin. So bali mga naka-screw lang naman yan. So tingnan natin kung anong problema nito.
Ayan guys, hindi pa naman siya ganun kadumi, pero lilinisin na natin ito. Itong mga dark spot na to, ayan o. Yan. So kailangan natin tanggalin to, mga carbon na to. Ilapit mo just. Itong mga dark spot na to, ito yung mga maglo-lost contact dyan. So kailangan alisin to, linisin. Simpleng ano lang yan, simpleng mga dumi-dumi lang yan, pero magkakaroon yan ng problema pagdating sa contact. So yan lang naman, simple lang naman to guys, linisin, ganoon lang naman gagawin nyo dyan. Tanggalin nyo lang yung mga itim-itim dito, tapos ready na uli yan ibalik. So ayun, ganoon lang kasimple linis. So next na tatanggalin natin yung ship bushing dun sa loob. Kakabit ko na muna to. Ayun na guys, nakalas ko na yung dito sa may cambio. So gaya nga ng inaasahan natin, ito na yung pinaka ship bushing nya. So
tumago pa yung shift bushing. Basag na rin yung shift bushing niya, kaya nagaano siya, out of range kumbaga. Andito yung kapirasong shift bushing, oh, ayan. So kaya kailangan natin i-maintenance yan kahit mga basic lang. Kasi pag mumulan ito ng ng trouble code ng transmission, yung mga kagaya nito, yan oh. So papalitan ko na muna ito ng shift bushing. Bali ito na yung ipapalit ko na shift bushing ito. Yan. May kasama na siyang lock. So yan oh. Ito yung sinasabi kong pwede kayo magkaroon ng problema pag nag out of range kayo. Malaki yung clearance. Yan oh. Ibis na magdadirect na kayo doon sa pinaka switch nya, may clearance pa, so hindi umaabot agad doon sa pinaka switching. Kasi basag-basag na yung basag na yung pinaka shift bushing nya. Ayan, durog na oh. So kakabit ko na muna to. Ayan, nandito na yung bagong shift bushing na kinabit ko, kasi yung luma gawa ng nag out of range na kasi basag-basag na siya. So nadurog na. So ibabalik ko na lang yung mga cover, tapos ETF na yung plus natin ay kakabit. So ilalagay. Ito yung lumang shift bushing nya oh. Yan oh. So kaya kailangan dapat mini-maintenance din yung yung shift bushing, kahit basic lang yan, kasi yan ang pinagmumula ng kadalasan na out of range sa inhibitor switch. So babalik na lang muna natin yung cover, tapos scan uli, tapos erase ng mga trouble code, tapos lagay ng ETF. Ayun na guys, natapos ko nang palitan ng ETF filter, shift bushing, inhibitor switch, nalinis ko na rin. So bali tinisting ko na rin tong shifting. Okay na siya, wala namang kalabog. So isang pinagdudahan ko dito kung bakit nawalan siya ng drive saka reverse, siguro yung cable natin gawa ng basag na yung pinaka shift bushing, tumagilid siguro yon, hindi na kalagay dun sa pinaka shift natin. So after ng ilang cambio niya siguro na ibalik, sumaksak uli dun sa pinaka kable, kaya gumana uli siya. So yun ang pinaka naging problema siguro niya. Syempre nandun na rin yung ETF natin saka yung inhibitor switch, kasi nagkaroon nga ng trouble code. Ngayon ito naman yung natin, yung scan natin, yung sa makina, yung EGR, na-delete na natin yung EGR, yung EBS. So immobilizer okay naman, yung SRS hindi naman natin matatanggal yan, gawa nga ng nakailaw yung airbag dahil may problema yung squib natin. Automatic transmission. So mayroong isang code dito na hindi ako familiar dito, so kailangan ko munang i-research ito sa internet kung ano ito. So U1102. So pwede kasing maging body control module pag ganito kasing U sa computer box. So wag na muna ito. So hahanapin ko muna yan para makasigurado kung anong problema nito, kung anong code yan. So gagawin ko ngayon dito road test na lang. So ang importante, napalitan na natin ng ETF filter, shift bushing, saka yung inhibitor switch na linis naman. So shifting, okay naman yung shifting, wala nang kalabog. So road test ko na muna ito para maibalik na dun sa may-ari at masabing okay na yung unit. So yung guys, naikot ko na, okay na yung unit, may na siya, may pwersa na uli. Tapos yung natin, shifting hindi na delay. So yan, goods na uli from Autorad Automotive Technician. So bali ito na lang yung hahanapin ko dito, itong code na to, para ma-advise ko yung may-ari kung anong dapat gawin dito.